Magandang umaga sa bawat isa. Salamat sa Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na muli tayo po ay magkakasama sa pagsamba sa Panginoong Diyos at pagbubulay din po ng kanyang banal na salita. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ay pinamagatan ko pong pusong may karunungan. Ito ay mula sa sulat po ni Moses sa mga awit, kapitulo 9 na po, talatang 12 na nagsasabi, "Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan." Ganon din po si Apostol Pablo sa kanyang pagsulat sa mga taga-Epeso, kapitulo 5, talatang 15 hanggang 17. "Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." Pagpalain ng Panginoong Diyos ang kanyang banal na salita, tayo po ay manalangin. O Diyos sa magbanal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay patuloy na aktibong kumikilos, gumagawa, nagsasakatuparan ng iyong kalooban. Maraming salamat sapagkat may panahon kami na pakinggan po ang iyong mga salita. Nawa ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan at ito ay maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na pinagkakaloob sa amin. Hinihiling ko po ito na may papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Sa sulat po sa awit ni Moses, hinihingi ni Moses sa Panginoong Diyos ang karunungan na nagmumula sa kanya upang sa ganon ma-maximize niya ang nalalabi pa sa mga araw ng kanyang buhay. Ang sabi nga po niya, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Ganon din si Apostol Pablo, ini-exhort niya, pinapaalalahanan niya ang mga mananampalataya sa lugar po ng Efeso na sila ay mamuhay na may karunungan, na sinasamantala ang lahat ng mga pagkakataon sa kanila pong buhay na ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos. Nais lamang na ipaalala sa atin na hindi karapat-dapat na sirain o hindi natin pahalagahan ang buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang realidad po, iisa lang po ang buhay natin. At isang beses lang po natin ipapamuhay ang buhay na ito. Sa katotohanan, ang buhay ay tunay na napakaikli. Pinapaalalahanan nga po tayo sa sulat po ni Santiago na nagsasabi sa kapitulo 4, talatang 14, "Gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho." Mapapansin po natin kung papaano po dinidescribe po ang buhay ng tao. Ito ay nihalintulad lamang po sa isang singaw o isang hamog, no? Makikita natin ang hamog sa madaling araw, nandyan, ngunit pag tumataas na ang araw, ito ay natutuyo at nawawala. Dahilan sa ganitong katotohanan, hindi po natin dapat sayangin po ang lahat po ng mga pagkakataon na ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Hayaan po ninyo na tingnan po natin ngayong umaga yung mga suggestions po na nakasulat dito sa sulat ni Moses as well as sulat po ni Apostol Pablo kung papaano tayo magkakaroon po ng puso na puno ng karunungan. Una sa lahat, nakalagay dito, mamuhay para kay Jesus. Mamuhay po tayo ayon sa ating pong Panginoon, sa ating pong tagapagligtas na si Kristo Jesus. Efeso, kapitulo 6, talatang 11 hanggang 20, "Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay banal na dako ng banal na espiritu na nasa inyo? Ang inyong katawan ay mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili.
Ito ay sapagkat binili kayo sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan at espiritu. Ang inyong katawan at espiritu ay sa Diyos. Bawat isa sa atin, nawa hindi tayo makalimot na ang ating Panginoong Diyos ang pinagmumulan po ng buhay na ating ipinapamuhay noon, ngayon hanggang sa kinabukasan. Siya lamang ang may karapatan na manguna at maging sentro sa bawat isa sa atin, sa bawat karanasan na ating pong nararanasan. Adhikain nawa natin na ang Panginoong Hesukristo ang siyang patuloy po na mamuno sa buhay natin. Efeso Kapitulo 5, talatang 15, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marununong. Maging maingat tayo sa ating paglakad. Ito po ay nangangahulugan ng maging maingat yung ating direksyon ng ating pamumuhay. Hindi lamang po yung direksyon, kung hindi po yung conduct, yung ating uri na ipinapamuhay. Maging maingat tayo, bigyan natin po ng lubos na pagpapahalaga, pagtuunan kung saan patungo ang buhay ng bawat isa sa atin. Maging sensitibo po tayo sa ating pong uri ng buhay o mga ipinapamuhay. Maging mitikuloso po tayo pagdating po sa ating pong mga personal na buhay. Yung direksyon, saan nga ba tayo patungo? Maayos po ba ang ating pong pinapatunguhan? Nakakalungkot sapagkat napakarami po ang parang nagsi-self-destruct sa kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa maging maingat tayo na hindi natin masayang yung ating buhay, hindi masayang yung mga panahon na ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa maranasan po natin ang tunay na tagumpay sa buhay sa katotohanan na ang Panginoong Kristo ang nagbibigay sa atin po ng direksyon sa ating pong paglakad at nagbibigay ng iba yung lakas upang maipamuhay po natin ang isang buhay po na kaaya-aya sa banal na paningin ng ating pong Panginoong Diyos. Para saan nga ba ang buhay ng bawat isa sa atin? Saan mo ipinagpapalit ang buhay ng bawat isa? Saan mo ipinagpapalit ang iyong buhay? Ipinagpapalit mo ba sa mga bagay lamang na hanggang dito lang sa lupa na ito? Saan natin ginugugol ang ating pong mga panahon? Huwag po nating sayangin ang ating pong buhay. Ituon mo ito sa magbibigay sa iyo ng pagpapala, magbibigay sa iyo ng kalakasan na nagmumula sa Panginoong Diyos. Makakatulong sa iyo, magpapalakas sa iyo, magtutulak sa iyo na magkaroon ng layunin at makabuluhang buhay. Kaya nga minsan tanungin natin ang ating pong mga sarili sa pangkasalukuyang buhay. Saan nga ba patungo ang aking buhay? Posibleng distracted po tayo mula sa direksyon na nais ng Panginoong Diyos na ating pong tahakin. Maging maingat tayo sa mga desisyon, maging maingat po tayo sa mga hakbang sapagkat ito ay napaka-importante. Pwede po tayong malihis, pwede po tayong mapahamak kung hindi po tayo maging maingat sa ating pong pamumuhay. Kaya nga mamuhay po tayo. Number 1, para sa Panginoong Hesukristo, iisa lang ang buhay ng bawat isa sa atin. Kailangan nating maging matalas lagi sa kaisipan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Maging alerto po tayo sa mga tukso na ginagamit ng kalaban. Mag-reflect tayo sa buhay natin sa tuwi-tuwi na kung tayo po ay nasa tamang landas ng buhay. At isipin natin, nasaan na ba ako sa kasalukuyan? I-examine po natin ang ating pong buhay kasi kung hindi po, ang buhay na to ay posibleng patungo sa kawalan. Ang sabi po sa mga awit o sa Efeso Kapitulo 5 talatang 15 sa unang bahagi, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong.
hindi gaya po ng kundi gaya ng marunong, hindi mangmang kung hindi tayo po ay puno ng karunungan na nagmumula sa ating pong Panginoong Heso Kristo. Sa awit kapitulo 119 talatang 105 ang sabi, ilawan sa aking mga paa ang salita mo, liwanag sa landas ko. Nawa tunay na gawin natin na ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating pong mga landas sa buhay at liwanag po sa mga landas na ating pong tinatahak. Ang problema, nakakaligtaan natin na isa sa isang tabi natin ang salita ng Panginoon. Hindi natin masyadong pinapahalagahan ang salita ng Panginoon. At ito po ay napakalaking trahedya, lalo't higit ikaw at ako na mga nagsasabi na ang Panginoong Kristo ay ating Panginoon at tagapagligtas. Nawa maunawaan po natin na kung ikaw ay tunay na Kristiyano at tinanggap mo na si Jesus na yung Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay titigil na po na mamuhay para lang sa sarili natin. Nawa ipamuhay natin ang buhay natin para sa Panginoong Hesus. Mag-umpisa ka ngayon na ang buhay mo ay ipamuhay mo para kay Kristo. Sapagkat kung hindi natin gagawin ito, meron pong malaking pagkakataon na masasayang po ang buhay ng bawat isa sa atin. Hawakan natin yung mga pagkakataon na ito upang tayo po ay makapamuhay para sa ating pong Panginoong Hesus. Pangalawa, maayos na paggamit sa panahon. Magkakaroon po tayo ng pusong may karunungan kung ating pong ginagamit ng maayos ang mga panahon na ating pong natatamasa mula sa Diyos. Katatapos nga lamang po ng aking pong kaarawan at ako sa totoo ay 70 years old na. Ang panalangin ko, Lord, nawa ang mga panahon na lumipas sa buhay ko, nawa nagamit ko ito para sa iyo at sa iyong idaragdag na mga taon sa akin. Sa aking mga nalalabing mga panahon at pagkakataon, maayos ko itong magamit para sa iyong kaluwalhatian. Efeso Kapitulo 5 talatang 16 na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Ang pinakamaayos na paggamit ng panahon ng bawat isa sa atin ay ang paggamit sa mga oportunidad na ito tungo sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoong Diyos. Dalawa po ang salita na ginagamit sa Griego pagtukoy po sa panahon. Ang una ay ang salitang kronos. Ito yung pagtakbo ng mga panahon, passing of time, kronos. Ang pangalawa ay kairos. Ito ay pagkakataon. Ito ay opportunity o opportune time. Yung mga opportunity natin ay napakahalaga at napaka-importante. Ang mga pagkakataon na ito ay mula sa Diyos. Gamitin natin ito ayon po sa kalooban ng Panginoon. Ang dahilan, sapagkat sabi dito, ang mga araw ay masasama. Ibig sabihin lang, yung mga pagkakataon na ito na ibinibigay ng Diyos ay malaki ang pagkakataon na ito ay mawawala. Kaya hindi natin i-waste yung mga opportunity. Hindi natin sayangin. Sabi nga dito, huwag kang maging hangal kung ginagamit mo ang iyong panahon sa tama. Hindi ka magiging hangal. Ngunit may kahangalan yaong mga tao na ginagamit ang mga panahon sa walang kapararakan. May mga panahon na nararapat lamang na ikaw at ako ay talagang maglaan ng pagkakataon na magamit ang mga panahong ito sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos. Ang isang tao, lalo't higit ang tunay na mananampalataya, ay mauunawaan ang kalooban
ng Panginoong Diyos. Kaya nga, nararapat na ang buhay natin ay tumatakbo ayon sa makalangit na mga motibo upang maisakatuparan natin ang kalooban ng Panginoon. A wise man make the will of God his purpose. Ang karunungan na nagmumula sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng matuwid at banal na layunin. Minsan ang problema, nasusunod ang kalooban natin. Sa ganung kaparaanan, hindi natin makikita na ang Diyos ay gumagabay at kumikilos. Hanggang sa punto na hindi natin malalaman yung direksyon na tinatahak ng buhay ng bawat isa sa atin. Ngunit sa kabila ng mga yan, meron tayong pag-asa. Sapagkat ang pag-asa natin at sa ating kinabukasan, walang iba kung hindi ang Diyos. Siya ang may hawak ng ating pong mga kapanahunan. At siya ang may hawak ng ating mga kinabukasan. God holds your future. God holds your destiny. Gagawin ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan ang napakabuti at banal na layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Marami ang nagnanais na maalaman ang kalooban ng Diyos, ngunit kakaunti lang ang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Malalaman lang po natin ito kung ginagamit natin ng maayos ang mga panahon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ayon po sa kanyang banal na salita. Efeso Kapitulo 5, talatang 18, huwag kayong malasing sa alak na naroroon ang kawalan ng pagpipigil sa sarili. Sa halip ay mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Ito po yung sekreto ng paggamit ng maayos sa mga panahon ng bawat isa sa atin. Ang pagpupuspos po ng banal na Espiritu. Bakit napakarami ang hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos? Bakit marami ang hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Mayroon pong tatlong realidad sa buhay po natin. Una, yung mga pursuit natin o yung mga hinahabol natin. Ano nga ba yung mga hinahabol natin? Ano yung mga ambisyon natin? Pangalawa, yung mga pains, yung mga hurts, yung mga disappointments, yung mga challenges, yung mga difficulties, yung mga concern ng bawat isa sa atin, financial man, relational man, sa relasyon, sa pamilya. Pangatlo, pleasure, yung mga temptations na dumadating sa buhay natin. Yung buhay natin mismo, yung mga minimithi nating kalayawan. Yun po yung tatlong realidad na minsan nagiging malaki ang hawak sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Ang ating pong mga hinahabol, ang ating pong mga nararamdaman ng mga sakit, mga disappointments, challenges, concerns, financial, relational, family, at higit sa lahat yung mga pleasures na ating pong minimiti sa buhay. That's why dalawa ang nagtutunggali sa ating puso at isipan. Unang-una, yung ating mga personal na pinaniniwalaan at ang pangalawa, yung pinaniniwalaan o turo ng salita ng Diyos. Yung ating sariling karunungan at yung karunungan ng Panginoong Diyos sa kanyang banal na salita. Ito po yung nagtutunggali. Nagkakaroon po tayo ng pressure kung sino po o kung ano po ang ating pong susundin. Yung sarili o ang Panginoong Diyos sa kanyang salita. Tatlo po minsan ang mga tugon. Number 1, kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nagbabackslide. Umaayaw ka na, lumalayo ka na sa Panginoon. Nagsasarili ka na kasi sinusunod mo ang mga paraan ng tao. Pangalawa na tugon, repent. Bumalik ka sa Panginoon. Magsisi ka at mamuhay ka para sa Kanya. At dito mo masusumpungan na napakasarap pala, napakaganda pala, napakapayapa pala
na mamuhay para sa Panginoon. Pangatlong tugon, mamuhay ayon sa dalawang ito, makamundo at makalangit. Namamangka sa dalawang ilog. Ito po ay hindi kalooban ng Diyos, sapagkat sabi nga niya sa kanyang sulat sa Revelation, patungkol po sa simbahan na nasa lugar ng Ephesus, ang sabi niya, ayaw ko ng maligamgam na Kristiyano. Kapag maligamgam ka, ikaw ay aking isusuka. Nakakatakot at nakakalungkot na mangyari po yan. Ano po yung antidote sa lahat ng mga ito? Be filled by the Holy Spirit. Isurrender mo ang buhay mo. Sa halip, mapuspos ka ng banal na Espiritu at ipasakop mo ang buhay mo para sa Panginoon. Gaano kalaki ang bahagi ng pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin? Gaano siya gumagabay, kaaktibo sa buhay po ng banal na sa buhay po ng bawat isa sa atin? Gaano kaaktibo ang Holy Spirit? How much of me is filled? How much of me is guided by the Holy Spirit? Led by the Holy Spirit? Ito yung prioridad ng bawat mananampalataya sa mga kapanahunan natin sa kasalukuyan. Mapuspos ka ng Espiritu Santo. Ngayong umaga, mga kapatid, ini-encourage po tayo na magkaroon tayo ng puso na puno ng karunungan. Una sa lahat, ini-encourage po tayo na mamuhay pa po tayo para sa ating pong Panginoong Kristo upang sa ganon ang puso, ang isip, ang buong buhay natin ay mapuno ng karunungan. Maging maayos na gamitin ang ating po mga panahon upang sa ganon walang masayang na pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang sikreto po, palaging mapuspos ka ng banal na Espiritu Santo ng Diyos upang sa ganon sa ating pamumuhay, binibigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoong Hesus. Amang banal o Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong salita ay malinaw at maayos. Nasa amin po kung ito ay aming pong tatanggapin at susundin at pangako nga po ninyo na kami ay makakapamuhay na may lakas, may tagumpay sa lahat po ng mga challenges na aming pong nararanasan sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, puspusin ninyo kami ng ibunal na Espiritu. Panahanan ninyo kami ng masagana ang aming mga puso, mapuspos at mapuno ng iyong makalangit na karunungan. Binibigay namin sa iyo lahat ng papuri at pasalamat sapagkat ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang umaga po muli mga kapatid at pagpalain po tayo ng Panginoon.